Sagutin na natin ngayon yung hanging question natin sa previous video natin about deductive and inductive method. Which method arrives at a confirmation? Inductive or deductive? Merong isang nag-comment sa video natin, sabi niya, A po, may question mark, hindi pa siya sigurado, no? Nag-try lang siya. And okay lang yun. Kasi sa confirmation, kailangan ng mga data or examples para ma-confirm ang isang bagay. At yung sinabi niyo po na yan ay medyo tama. Tama po na examples ang ginagamit natin para ma-confirm ang isang bagay. Pero i-analyze natin yung mismong meaning ng salitang confirm or confirmation. Pag sinabi nating confirmation, meron ka ng existing information, tapos i-confirm mo lang. Kaya kung i-analyze nating mabuti, kung magko-confirm ka gamit ang examples, ibig sabihin, meron ka ng definition. Iko-confirm mo na lang siya gamit ang examples. Kaya, kapag kailangan mong mag-confirm or kapag confirmation ang last step, ibig sabihin, nauna na yung definition bago yung example. At ano yung method natin kapag nauuna yung definition? Walang iba, deductive method. Kaya ang sagot po dito ay letter B, deductive method. Paano naman kung ang tanong na ay, which method arrives at a theory? Deductive or inductive? Comment nyo nga sa baba. For more techniques and deeper discussion of topics, you may join our LET Final Coaching that will start on March 7 and 8. We only have limited slots because we want to make this coaching more personal so that we can answer every question and concern that you have. So if you're interested or if you know someone who is interested, just message our Facebook page. See you! LET takers, master nyo na ba ang Bloom's Taxonomy? Try nyo nga sagutan yung tanong na to. In Bloom's Taxonomy, what is the highest level of objective that falls under lots? Alam natin ang order niyan. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Pero ang tanong, highest level of objective na nasa lots or lower order thinking skills. At ang lower order thinking skills ay yung tatlong nasa ibaba. Ibig sabihin, remembering, understanding, at applying. Kaya kung babalikan natin yung tanong, ano yung highest level of objective sa tatlo na yon? Remembering, understanding, applying. Kaya ang tamang sagot dito ay letter C. Ano naman ang lowest objective that falls under HOTS? Comment nyo nga sa baba. Hi LET takers, kaya nyo na bang mag-comprehend ng ganitong Prof Ed question sa LET? Pag ganyan po ang question, ika-classify muna natin yung bawat option kung saan silang level of objective nagfo-fall sa Bloom's Taxonomy. Pag na-classify na natin sila, makikita natin kung alin doon yung pinakamataas. So, analyze natin yung bawat option. Letter A, medyo mababa lang yan. Pwede siyang mag-fall under understanding. Letter B, pwede yan mag-fall under applying kasi mag-a-apply ka ng formula para makapag-solve ng problem. C, pwede rin niyang applying kasi i-apply mo na sa performance yung mga steps na natutunan mo. Pero itong letter D, parang simple lang siyang pakinggan kasi ang verb na ginamit ay determine. Parang identify, parang ganun lang. Pero ang totoo, yan pong letter D ang highest kasi you are actually evaluating every teaching strategy para makita mo kung ano yung most appropriate sa given situation. Kaya nagpo-fall siya under evaluating. Kaya hindi po laging sa verb tumitingin ha. Hi LET takers, Prof Ed question naman tayo about PPST. They work collaboratively with their colleagues, providing them support and mentoring. Ang keyword po natin dyan ay support and mentoring. At kapag ang isang teacher ay nasa level na nagme-mentor na siya ng iba, o siya na yung pinagkukuhanan ng advice ng ibang teachers, nagfo-fall na po siya under letter C, highly proficient teachers. Pero ano ba ang pagkakaiba ng proficient at highly proficient teachers? Anong keyword natin dyan? Comment nyo nga sa baba. LET takers, try nyo ang sagutan yung Prof Ed question na to. What type of question should a teacher use to elicit a specific and concrete answer from the students? Broad, convergent, divergent, or open? Madali lang ang clue natin kapag concrete answer, nag-uumpisa sa letter C, concrete,
convergent po ang tamang sagot dyan. Pagka naman divergent kasi yan yung open-ended questions. Kaya kapag isang tamang sagot lang ang hinahanap ng teacher, ang tawag doon ay convergent question. Kaya ano ang tawag sa question na binibigay ng teacher kapag nagpapa-essay? Convergent or divergent? Comment nyo nga sa baba. Highlight takers, ilang araw na lang at board exam na at sana marami ka nang naaral para sure napapasa ka na. Pero kung hindi ka pa masyadong confident o gusto mo pang dagdagan yung confidence mo para sure napapasa ka na, you may still join our Let Final coaching that will start on March 7 and 8. We offer review sessions for Prof Ed and English Majorship. Questions. Online po ba ang session? Yes po. Anong oras? Iba-iba po at flexible tayo. On March 7, 9 a.m. ang Prof Ed, 2 p.m. ang Major. On March 8, 2 p.m. for Prof Ed, 7 p.m. for Major. But again, starting dates lang po natin ng March 7 and 8, kaya kung hindi pa matapos ang materials natin, pwede pang mag-extend. Recorded din po ba ang sessions? Yes po. Kaya kung conflict po yun sa schedule nyo, pwede nyo pong panoorin sa convenient time nyo. May slots pa ba? Limited lang po ang slots natin, pero meron pa. Kaya kung interesado ka, mag-message ka na dito sa Facebook page natin. Ito po ang Facebook page natin at nag-upload din po tayo dito ng free Let Review videos. And meron din po tayo dito sa ating YouTube channel at Carl Season. Scroll down nyo lang po and hanapin nyo yung Eduk Hacks na playlist. Congratulations, future LPTs!